Ito umaga po. So, sana walang ubiyak. May baka may nanood pa ng Olympics dahil laban ng France at USA. But ay prepare tayo para sa ating pagsamba ngayon. So, bago tayo magtuloy sa ating pong Sunday School, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. O aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Purihin kayo sa pagkat ang araw na ito ay araw kung saan tinitipon mo ang iyong mga niligtas, ang iyong iglesia upang sumamba at magpuhi sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord, for sustaining us sa buong isang libong nagdaan sa aming mga buhay. Kung wala ang iyong pong pagtunugay sa amin, kung hindi mo kami iingatan, ay napahamak na po kami, Panginoon. Lord, nandito kami ngayon sa bahay upang lubos na magpasalamat, lubos na sumamba sa iyo sapagkat alam namin na lahat ng meron kami sa aming mga buhay ay utang namin sa iyong awa at biyaya. Kaya naman sa umagang ito, as we worship the Lord, patawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan and give us truly, Lord, a heart that trembles before you, na ikaw ay tunay na itinatanghal, puso na nakikinig sa iyong mga salita, at nawa, Panginoon, hindi masayang ang araw na ito sa aming pagpunta rito na wala man lamang kaming natututunan at hindi ka man lamang namin nabibigyan ng papuri at pagsamba. And Lord, mangyayari lamang lahat ng mga ito, Panginoon, kung sasamahan kami ng iyong banal na Espiritu, kung siya ang magiging tagapanguna namin at sa lahat ng aming mga gagawin ay ito'y kanya pong pangungunahan. Kaya naman we ask your Holy Spirit, Lord, na napangunahan kami at i-guide kami at gampanan namin ang lahat ng aming gagawin sa araw na ito nang may kasama siya at para sa kapurihan ng iyong pong pangalan. O Panginoon, nawa ang buong araw na ito ay maitanghal ang pangalan mo at maging pagpapala at pagbabago sa aming mga buhay ang aming pong pagsamba sa araw na ito. Maluwalhati nawa ang iyong pong banal na pangalan. Samahan mo kami sa aming pag-aaral at maunawaan namin ito at may apply namin sa aming pong pagsamba at paglilingkod sa iyo. We thank you and praise you sa pangalan ni Jesus. Ito'y aking dalangin. Amen. So, again, welcome sa atin, sa bawat isa sa atin, sa ating pong Sunday School. At ngayong umaga, tayo ay magtutuloy sa ating pong pinag-aaralan na what is a healthy church member. At kung maalala ninyo, natapos na natin yung unang 4 na mga marka ng isang malusog na miyembro ng iglesia. Ano-ano yon? Balikan lang natin saglit. Una, a healthy church member is a biblical theologian, expositional listener. Siya yung nakikinig, meron siyang nag-anticipate siya, meron siyang attitude sa pakikinig, at ina-apply niya yung kanyang mga napapakinggan sa pulpito. So, sana ganito na tayo, examine natin, ganito na ba tayo pag nakikinig? O mas meron pa tayong espiritu na gusto ko mas maigsi. Kahit pa hindi mo ma-explain ng maayos yung text, okay lang sa amin yan, basta mas maigsi. Sana wala tayong ganung espiritu dahil hindi yun nagpapakita ng pagiging isang expositional listener, kung hindi, regardless kung gaano man siya kahaba, as long as na dapat ang tine-check natin is biblical pa ba yung kanyang sinasabi o nasa scripture ba ito. So, check natin kung ganyan na ba tayo. Pangalawa, siya ay biblical theologian, siya ay lumalago sa mga katuruan, sa mga doktrina. No, bakit mahalaga yan? Kasi nga, hindi pwede na sasabihin mo na baptist akong pinanganak, baptist na akong mamamatay. Walang ganon. Hindi tayo naniniwala sa ganon. Kaya ka nasa baptist, kaya ka naglilingkod dito, kaya ka sumasamba dito, because you know kung ano yung tinuturo ng Baptist Church, kung ano yung sinasabi ng isang iglesyang ito na naaayon sa scripture again. Hindi ka papayag na kahit ano lang sabihin dito, ano lang yung pinaniniwalaan, dahil dito ka nilagay, dito ka na rin mamamatay. Walang ganon. Hindi tayo naniniwala sa ganoong prinsipyo. Naniniwala tayo na kaya tayo nandito dahil doctrinally
learn tayo na nakita natin yon sa scripture. So, magbabasa tayo ng scripture, magbabasa tayo ng mga theological books na makakatulong sa atin para mas matuto tayo sa mga pinaniniwalaan natin. And pangatlo, nakita natin, dapat gospel saturated siya. Kumbaga, lumalago siya sa ebanghelyo. Paano ba natin ito sinabi? Sinabi natin na siya ay pagdating sa kanyang pamumuhay, pagdating sa kanyang pananalita, sa kanyang ginagawa, maging sa trabaho man, sa loob ng bahay, kung nasan man siya, dapat meron siyang ganitong klaseng espiritu, meron siyang ganitong klaseng pagkaalam na nauunawaan niya na yung gospel, hindi lang siya ticket papunta ng langit. Kung hindi, meron siyang implikasyon sa buhay natin. Na malaman mo na si Christ namatay para sa iyo, nalaman mo na tinubos ka ni Christ, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, ginawa ka niyang anak. Dapat mayroon niyang aplikasyon, hindi lang gagawin mong ticket yung gospel papunta ng langit. Kung hindi, nakikita yan dapat sa iyong pamumuhay, sa iyong paglilingkod, dapat gospel saturated yung iyong buhay. Kumbaga, sa lahat ng mga gagawin mo, gospel driven ka. Ibig sabihin, hindi ka pupunta dito dahil required na sumamba. Hindi ganon. Hindi na tayo by requirements na kasi inutos ng Diyos. Yes, that's true. Pero deep within your heart, dapat sinasabi mo, niligtas ako ni Christ. Tinubos na ako ni Christ sa kasalanan ko. Therefore, sasamba ako. So, ganun yung motivation. Laging nakasandal na lagi sa kung ano yung sinasabi ng ebanghelyo. So, naging gospel saturated tayo. Kaya nga, every time na we listen to the preaching of the word, lagi nating hinahanap, where's the gospel? Where's the gospel? Even though na nagpipreach yan sa Old Testament, please give us the gospel. Laging yan dapat yung hinahanap ng isang Kristiyano, the gospel. Bakit mahalaga? Kasi nga, sabi ni Martin Luther, mahalaga na i-remind natin araw-araw yung ating mga sarili ng ebanghelyo. Why? Because araw-araw din natin itong kinakalimutan. So, maging malalim tayo at maging saturated tayo ng ebanghelyo. And itong pang-apat, dito tayo mas tumagal dahil alam natin na very important din naman itong marka na ito. Yung pang-apat na marka is this: a healthy church member is genuine converted. So, dapat totoong binago siya ng Panginoon. Kasi talagang hindi, yung mga naunang mga marka, to follow na lang talaga yon kung ikaw ay totoong mananampalataya. Ikaw ay magiging expositional listener kung talagang ikaw ay binago ng Panginoon. Well, hindi ko sinasabi na automatically yun. But mangyayari yun. Kasi sabi ni Christ, my sheep hear my voice. And I know them and they follow me. So, hindi mo maririnig yung tinig ni Christ kung hindi ka niya tupa, kung hindi ka niya totoong iniligtas. In other words, napakahalaga na ikaw ay genuinely converted. And kaya maraming mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, kung mapapansin ninyo, di ba, madali ma-discern. Kung may mga Facebook kayo, kaya nyong i-discern yung isang Kristiyano na yan, kung genuine converted ba yan or hindi. Well, hindi ko sinasabi na maging madali tayo mag-judge. Kung hindi, madi-discern mo siya. Paano niya ginagamit yung kanyang Facebook o yung kanyang social media sa isang Kristiyano na alam mo na saturated at converted person. Diba? Madi-discern niya. Alam ninyo yung mga sinasabi ko dahil alam natin yung ating kalalagayan ngayon, no? So, again, napakahalaga na sa loob ng iglesia na ituturo itong mga bagay na ito. Kasi hindi tayo dito, sabi nga ng isang pastor na kilala ko, ay hindi ako nagpaparami ng miyembro na hindi talaga nakakaunawa ng ebanghelyo. Kung hindi, kailangan maintindihan nila yung katuruan ng gospel o talagang binago sila ng Panginoon. Kaya nga, di ba, pagdating sa baptism, very, ang tawag dito, maingat tayo doon. Hindi tayo basta baptize lang ng baptize na isang beses mo lang nasyaran or dumadalo naman na. Ay, okay na yan, baptize na natin yan para madagdag na yan sa membership natin. Again, kailangan makita muna na yung taong yun is genuinely converted siya. And kailangan ikaw din mismo, gaano ka man katagal na sa church na ito,
maybe mas matanda ka pa sa church na ito, na Kristiyano, or batang Kristiyano ka, kailangan alam mo na ikaw talaga ay totoong binago ng Panginoon. Paano natin yun makikita? Through faith and repentance and yung regeneration na pinag-aralan natin ng mga nakaraan. So hindi ko na binalikan ng gusto yun dahil bukod sa makakain yung oras natin, meron nga tayong YouTube na pwede ninyong panoorin. So design yun para talaga sa atin na mga miyembro nito para mas maging fresh at mapaalalahanan tayo ng ating mga pinag-aaralan. So now, ngayong umaga, pag-aaralan natin yung ikalimang marka ng isang malusog na miyembro ng iglesia. Ano yon? A healthy church member is a biblical evangelist. Biblical evangelist daw ang isang malusog na miyembro ng iglesia. So, ngayon, para mas maintindihan natin, hindi po muna tayo didwell doon sa mga prinsipyo na binigay ni Tabithian Nyabuili, kundi may i-share lang muna ako sa umagang ito ng mga prinsipyo na kinuha ko sa aking notes sa aking seminary school na ginagamit. I believe na ginamit ko na rin to before nung tinuro ko yung what is a healthy church. What is a healthy church or 9 marks of a healthy church. Kung saan tinakal din doon yung tinatawag natin na biblical evangelism. Ngayon, mahalaga, bago tayo maging biblical evangelist, maintindihan muna natin, ano ba yung evangelism? Ano ba yung tinatawag natin na pag-iibang ebanghelyo? What is evangelism? What evangelism means? Now, pakinggan natin yung sinabi ng Ligonier.org. Sabi ng Ligonier.org is this, Sabi diyan, evangelism is the term we use to refer to the preaching of the gospel. It comes from the same Greek word for the gospel, euangelion, and means literally gospeling. When we evangelize, we are gospeling, we are spreading the gospel of Jesus Christ. So in other words, sinasabi dito, yung evangelism daw, ito yung ginagamit nating term when we preach the gospel, when we share the gospel. We are evangelizing yung mga tao na nakikinig sa atin. Kumbaga, ito yung sinasabi natin, si Christ, namatay siya para tubusin kasi yung mga kasalanan. Ikaw ay makasalanan, kailangan mo ng tagapagligtas. Yan yung tinatawag natin na nag-evangelism ka. Well, may tinatawag tayong iba't ibang paraan kung paano natin sinishare ang gospel. May tinasabi tayong face-to-face evangelism. Yun yung one-on-one, kinakausap mo siya na one-on-one. And then may tinatawag tayong open-air evangelism na, alam mo yun, may mga kapatid tayo na nandyan sa baba na nag-street preaching. I really admire yung kanilang tapang pagdating sa pag-share ng gospel sa pamamagitan nun. Kasi they are those na mas prone saan? Sa persecutions. Mas madali sila ma-persecute kapag nandun ka sa harapan ng 7-Eleven. Na-try nyo na ba yun? Na nag-share ka ng gospel, sasabihin mo yung mga tao, makasalanan kayo, kailangan nyo si Christ. Baka may mga nagsasabi dun. Minsan nga, may maririnig ka, ililigtas mo sarili mo. Mga ganun, di ko kailangan yan. So, yun yung mga sinasabi nating iba't ibang paraan. Pero ngayong umaga, titignan natin, simple lang naman tong ating Sunday School, very practical lang na to, realistic lang yung ating titignan, pero I believe na ito yung ating minsan na nakikita, nararamdaman, at pwedeng ito yung ating kinakaharap ngayon bilang mga mananampalataya at bilang isang iglesia. Ano ba yung mga hindrances? Ano ba yung mga humahadlang pagdating sa ating pag-evangelize? Yung marami yan. Maraming dahilan bakit ayaw natin mag-evangelism. So, tingnan natin isa-isa yung mga dahilan na yan. Una is this, fear. Takot. Sabi dyan, sharing your faith is a scary prospect. You can lose faith and friends as a result of communicating this narrow-minded message of the gospel even when you do so in love. When choosing between being accepted by others and sharing the good news with others, too often Christians choose silence. Fear is the biggest culprit that keeps most Christians from evangelizing. So, takot.
Sabi diyan, ang isang dahilan kung bakit daw marami ang ayaw mag-share ng gospel or hindi nag-evangelize is takot. Natatakot tayo na ano, may baka, ang tawag dito is, lalo sa panahon natin ngayon, ano yung rampant sa panahon natin ngayon? Cancel culture. Kapag magkaiba tayo ng prinsipyo, bahala ka sa buhay mo. Di ba ang gospel, alam naman natin, kakausapin mo yung isang hindi mananampalataya. Nasasabihin mo sa kanya na makasalanan ka, lumabag ka sa Panginoon. How dare you? Sasabihin sa niya, nasabihan mo na makasalanan ako. So ngayon natatakot tayo kasi baka maubos yung mga kaibigan natin. Dito sa tinatawag nating narrow-minded, yung tinatawag na makipot na pag-iisip. Sabi nga ni Pastor Noel nung umattend kami nung Friday sa PASCON conference diyan sa may Scepter, sabi niya ay doon sa Corinth nung sinishare ni Pablo yung gospel, ang mga audience niya doon is mga Greeks and mga Jews. Yung mga Greeks o yung mga Gentiles, sila yung mga mga matatalino. Sasabihin mo, maniniwala ako diyan sa napako sa krus na yan, na kahihiyan ng panahon nila. Sasabihin mo na pananampalatayaan ako siya, maliligtas ako. Kamangmangan yan para sa iba. That's the reality. Talagang darating at darating sa punto na kapag sinare mo yung gospel, pwede kang mawalan ng kaibigan. Based sa aking experience, bago ako maging Kristiyano, marami akong mga best friends. Yung mga kasama ko sa dilim, kasama ko sa kanto, kasama ko kung saan magpunta. Pero nung nalaman na nila na Kristiyano ako, imbis na, alam nyo yun, imbis na magtanong sila, pwede mo ba akong akayin dyan, talagang uneasy sila. Hindi sila yung maghahangad na maintindihan nila ikaw. Kung hindi, sasabihin pa nila, pag dumaan ka, shut ka muna. Isa lang. And then sisigaw pa yun. Pag-pray mo kami yung mga ganun, mocking yun. Hindi yun parang ang dating is talagang concern sila. Kung hindi, reality yan. Kaya marami, mga mananampalataya, natatakot sila. Sabi nga dyan is this. Sabi dyan, when choosing between being accepted by others and sharing the good news with others, too often Christians choose silence. Mas gusto na lang tumahimik kaysa i-share ang gospel sa mga hindi mananampalataya. Ang tanong, ganyan po ba tayo ngayon? Yan ba ang nararamdaman mo when you are in school, at work, even inside your home? Baka may ganyan kang nararamdaman, natatakot ka na i-share ang gospel. Naranasan nyo na yan. Ako, minsan nakakakita ko ng mga ganito. May mga tao na, very vocal sila, no? Actually, natutuwa ako in some sense, medyo nakaka-offend. Bumibili ako sa tindahan, may mga katsabay ako, bigla lang ako sasabihan na, pwede mong gamitin yung sabon na ginamit ng asawa ko para kuminis ka. Kumbaga, out of nowhere, bigla yung sasabihin. Hindi ko tinatanong yung kanyang opinion, pero bigla yung sasabihin kasi concerned siya. Hindi effective yun. Sabi mo, hindi, okay lang po ako. Effective yun. Kumbaga, may mga ganong tao, pero tayo, which is ang dala-dala natin is yung message mismo ng gospel, pero nahihiya tayo. Kasi sa atin dito, ang madalas maimbitahan ng kapitbahay, kapatid, sa mga binyagan. O di naman kaya, mga piyesta. Punta kayo sa amin, may piyesta sa amin to. Di ba? Vocal sila doon. Bakit tayo hindi ganun? Try mo kayong magsimba sa amin. Try mo kayong umatin sa church namin. Okay lang ba? Hindi ba? Kasi hindi niya na ako pansinin pag niyaya ko yun. So in other words, ang sinasabi lang dito, Christians do not want to share the truth of the gospel for fear they will offend others. Ayaw nating maka-offend. But in reality is talagang masakit ang katotohanan. Sabi ko nga before, di ba? Yung kinakausap mo na yan,
may sariling hari yan sa buhay niya. Either yung trabaho niya, yung pamilya niya, o yung mismo yung sarili niya. And ikaw, may dala-dala ka ngayong hari. Ang hari mo, si Christ. Ang sasabihin mo dun sa tao na yun, yung hari na dala-dala mo, hindi yan totoo. Ito yung totoong hari. For the long period of time, yun yung kanyang hari, tapos sasabihin mo, hindi yung totoo. Talagang may laban, may warfare talaga. Kaya nga ito yung sagot dyan. Paano sinabi ni Pablo na kung dumaan ka sa ganyang pagkakataon ng iyong buhay at yung pananampalataya, may sagot dyan si Paul. Sabi niya sa Ephesians chapter 6 verses 19 to 20, sabi niya dyan is this. And ito yun, hinahamon niya ngayon yung mga Ephesian believers na ipag-pray siya. Ang sabi niya, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I will declare it boldly as I ought to speak. So, yun pala yun, pag-pray mo. Even si Apostle Paul pala, sabi niya, pag-pray niyo po ako. Ephesian Church, sama niyo ako sa prayer niyo na na ako din, kapag nag-share ako ng salita ng Panginoon, or kapag nag-share ako ng gospel, i-share ko ito ng may buong katapangan. With boldness. Yung kanyang pagnanais na ma-share yung gospel, so tayo rin. Para pala masagot, ma-cure natin yung takot natin, pag-pray mo na ma-overcome mo yung takot at yung yung takot mo na ma-offend mo yung ibang mga tao, yung sinesharean mo ng gospel. And very practical is this. Alam niyo ba na nakakahiya at nakakatakot talaga mag-share ng gospel mag-isa? Well, kung naranasan nyo na yan, alam nyo yung sinasabi ko. And even kahit dalawa. Kasi may mga makakaharap ka ng mga tao na hindi mo man sabihin na masama, pero nalaking tao na pwede kang pagtripan talaga. Practically speaking, talagang nakakatakot yung mga ganun, lalo kung babae ka. Ano ngayon yung solution? Ito sama-sama tayong humayo. Di ba mas madami, mas damdam natin yung presensya ng isa't isa, mas matapang tayo. Ang dami namin. Kahit pa may mga tumpok-tumpok diyan, pag mag-share tayo ng gospel, pag mag-isa ka lang, mahihiya kang lumapit. Pero kung madami kayo, anong mangyayari nun? Sulong mga kapatid, tayo ay magsama-sama. I-share niyo yung gospel ng sama-sama. Let me tell you, very practically po mga kapatid, iba yung dating, iba yung pakiramdam, iba yung espiritu na dala-dala kapag sama-sama yung buong iglesia na humahayo at nagsishare ng gospel. Kahit pa mamigay lang tayo ng tracts, kung sama-sama tayong gumagawa niyan, is nawawala at natatabunan yung ating mga takot. Yung hiya. Hindi ka na mahihiya kapag nangyari yung mga bagay na yan. So yan yung una. Fear. Yan yung isang hindrance ng pag-evangelism. Now, pangalawa is this. Ignorance. Now, sabi dyan, there are many Christians who, down deep inside, want to share their faith, but they honestly don't know what to say. To add insult to injury, far too many preachers have overcomplicated the gospel to the point where even true Christians wonder if they are saved. As a result, some believers are confused by the clear and simple gospel that once they embraced with childlike faith. So, may mga ganyan talaga. May mga gusto talagang mag-share ng gospel pero hindi nila alam paano. Di ba, marahil may ilan sa inyo na gustong i-share yung best friend niya na unbeliever o mga katrabaho niya na matagal niya lang kasama, pero until now hindi mo pa na-sharean. Maybe because hindi mo talaga alam kung paano ito i-share. And sabi nga dyan, sadly, marami kasing nangangaral ng nasa pulpito na hindi talaga pinapaliwanag kung ano yung gospel. Kaya ngayon, even yung mga miyembro, hindi nila alam ano bang i-share ko, ano ba talaga yung ebanghelyo na pinag-aaralan natin. So, ito yung challenge din sa atin, no? Nga mga tumatayo sa pulpito dito na every time we present the gospel, i-present natin ito with clarity na may hindi man ganun kalalim, kung hindi at least sa paraan na mauunawaan ng mga nakikinig sa atin. So ngayon, kung ikaw hindi mo alam yung paano i-share yung gospel, huwag kayong lumapit sa yung pastor o sa yung mga kapatiran dito. Brother Clark, pwede mo ba akong turuan paano ba i-present yung gospel ng
ganito. Huwag tayo mahiya. Huwag tayo mahiya na i-present yung gospel o i-share yung gospel or magtanong kapag hindi talaga natin naiintindihan kung ano ba yung gospel. Well, isipin niyo ito. Sulat ni Pablo sa 1 Corinthians 15 kung paano niya pinresent yung gospel sa mga taga-Korinto. Sabi niya dyan, "For I deliver to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scripture." Diyan pa lang sa dalawang verse na yan, mape-present mo na ng malinaw kung ano yung gospel. Ano yung gospel? Sabi dyan ni Pablo, namatay si Christ para sa ating mga kasalanan according to the Scriptures, and siya ay nilibing, ngunit siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw according to the Scripture. And that's the gospel in a nutshell. Sa ganyang paraan, pwede mo nang i-share yung gospel. So ngayon, paano ka ngayon lalago sa gospel? Walang ibang paraan kung hindi basahin mo yung Bible mo at makinig ka ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Again, nasa desire pa rin. Kahit sabihin mong hindi mo na alam, hindi pwede na, okay lang ako, di ko naman alam. You're not exempted. Baka marahil, kaya hindi mo alam, hindi mo pa talaga napoposes yung gospel. Kasi hindi mo pwede panampalatayanan ng isang bagay na hindi mo talaga, at least kahit paano nauunawaan yung bagay na yun. Pero alam ko, ang sinasabi natin dito is marahil yung methods. Paano ba yung methods ng pag-share ng gospel? Well, I believe wala namang perfect method ng pag-share ng gospel. Case-to-case basis naman ng pag-share ng gospel. Pero at least yung mensahe. Well, sa susunod, titignan natin kung ano ba yung hindi totoong pag-iebanghelyo. And then, later on, titignan naman natin paano ba natin i-share ng tama yung gospel o paano ba tayo mag-evangelize. So, yun yung pangalawa, ignorance na nag-ihinder sa atin sa pag-share natin ng gospel. Now, pangatlo is this, arrogance. Well, ito, napakalala nito. Sabi dito, sadly, there are Christians who think they are above sharing the gospel. After all, isn't that what they pay pastors, youth leader, and missionary to do so? These Christians want to sing about Jesus in the sanctuary, exegete his book in Sunday school, but don't want to get their hands defiled with deceased and dirty sinners by having to actually talk to them. So may mga ganito palang mananampalataya, na miyembro sa loob ng church. Alam niyo, nung binabasa ko ito, meron kayang ganito sa Grace? Meron kayang ganitong miyembro ang Grace? Kasi delikado yan. Isipin mo, ang thinking mo, hindi ko na kailangan share ang gospel, hindi ko trabaho yan. Kaya nga binabayaran namin si pastor, yung mga deacons, yung mga church workers. Trabaho nila yan. Hindi ko na trabaho na i-share yung gospel eh. Ayaw akong makipag-usap dun sa mga tao na nasa squatter area. Hindi ko gagawin yung mga bagay na yan. So mayabang, pride. But I tell you, hindi. Ang sabi ni Christ sa kanyang mga disciples, go, make disciples of all nations. Hindi ka exempted doon. Regardless kung anong estado mo sa buhay sa lipunan. Kahit ikaw pa ang presidente, kung ikaw ay mananampalataya, you are obligated and you are commanded to share the gospel. So hindi pwede na may thinking tayo na para lang sa mga pastor yan, para lang sa mga church workers yan, sa mga nag-aral sa Bible school, trabaho nila yan. Kaya nga ako nagbabayad, kaya nga ako nag-o-offering kasi pambayad sa kanila yan. Well, I tell you, hindi po kayo nag-o-offering para ipambayad sa mga naglilingkod dito. Nag-o-offering kayo as your service to the Lord, na ginagamit natin para sa ating gawain na nakakapagbigay lugod sa Panginoon. And what is the first thing na dapat sinusuportahan ng church? Proclamation of the gospel. Walang iba kung hindi yung pag-share ng gospel. So mali na mayroon tayong espiritu ng pagiging arrogante, na hindi ko trabaho yan ng mga tinaano. So in other words, many church members think that evangelism is the role of the pastor and paid staff. So sabi dito, even the Lord Jesus Christ, sabi niya dyan, and the Pharisees and their scribes grumbled at his disciples, saying, why do you eat and drink with tax collectors and sinners?
And Jesus answered them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. So even the Lord Jesus Christ, kahit pa doon sa mga tax collector, kahit pa doon sa mga tinitignan ng lipunan na sobrang sasama, makihalubilo siya doon, hindi para makisama sa kanilang gawain, kung hindi para i-share yung ibanghelyo. Diba, may mga kapatiran nga tayo eh. May mga tinatawag silang jail ministry. Kumbaga parang ang ministry nila, pumupunta sila sa mga kulungan para i-share yung ibanghelyo. Well, I believe, Lord willing, maranasan din natin yan, no? Para mas maging challenging yung ating pamumuhay. Pag nakakita ako ng mga ganun, talagang nabuboost na parang nagkakaroon ng espiritu na someday I hope na makausap ko rin sila at masyara ng gospel. So I hope and pray na hindi tayo maging ganito na may pusong arugante na hahadlang sa ating pag-ibanghelyo. And pang-apat is this. Pang-apat ay ito. Apathy. Apathy, walang interest. Walang pakialam. Sabi yan, sadly, there are many who call themselves Christians, but they just don't care about the lost. They believe there is a hell. They know that those who don't know Jesus will go there forever. But they, for whatever reasons, just don't care. They have lost their first love and therefore refuse to do what He commands. So, ito yun. Kaya pala may mga hindi nag-evangelism, may hindi mga nag-share ng gospel. Wala silang pakialam, wala silang interest. Bagamat alam nila na pag namatay ang isang tao na wala kay Kristo, mapupunta sa impyerno, ano naman. Hindi ko na problema yun. Yun ay kanila ng problema. They know na napaka-precious ng ibanghelyo, pero wala silang interest sa mga hindi mananampalataya. And maybe some of you have loved ones na wala pang relasyon kay Kristo. And hindi ka maging isang Kristiyano sa loob ng tahanan yung na walang pakialam na ma-share yung gospel sa kanila. You know what? Kasi kapag may ganyan kang espiritu, ang epekto niya sa'yo, iingatan mo yung pamumuhay mo sa loob ng tahanan nyo na hindi mapupulaan yung ibanghelyo na daladala mo. Siyempre, paano ba't kami makikinig sa'yo? Wala akong pinagkaiba sa amin. Ba't kami makikinig sa'yo? Hindi mo nga ginagalang si mama at si papa. Hindi ka nga mautusan dito sa bahay. Bakit ako maniniwala sa gospel na daladala mo? Well, what I'm saying is very practical po yan. Kung wala ka kasing interest na may share yung gospel sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, hindi ka mag-iingat sa pamumuhay mo. Pero kung may interest ka sa kanilang mga kaluluwa, ikaw mismo sa sarili mo, gagawin mo lahat ng pag-iingat para hindi mapulaan yung gospel na daladala mo. And then later on, magugulat ka na lang, magtatanong sila sa'yo, anong meron sa'yo, bakit hindi ka namin katulad? And that's the time para ma-share mo yung gospel sa kanila. It's because of Christ. Na hindi nalulugod sa mga ganyang pamumuhay. So, yan yung mga practical na dapat nating makita pagdating dito. Sabi dito sa Matthew chapter 9 verse 36, when He saw, sabi dyan ni Christ, nung nakita daw ni Christ yung crowds, He had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. So, yan. Yan yung naramdaman ni Christ. Nung nakita niya yung mga tao na ito na sumusunod sa Kanya, nahabag siya. Nagkaroon siya ng compassion. Naramdaman niya yung compassion sa kanila. Kasi sabi niya, kawawa itong mga taong ito para silang mga tupa na walang pastol. Alam niyo po ba kung ano yung tanging pangtanggol ng tupa? Ng tupa wala yung kakayahan. Hindi yan mabilis manakbo. Malabo ang paningin niyan. Kaya hindi niya na alam yung pabalik, papunta dun sa kawan. Wala rin yung mahahabang kuko na panglaban kapag may mga masasamang mga hayop na mas malalakas sa kanya. Ang pakahina din ng boses niyan. Alam niyo kung ano yung tanging pangtanggol ng tupa? Yung kanyang pastol. Yung pastol yung tanging magtatanggol sa tupa. And ganun yung kalagayan ng mga taong wala sa Panginoon. Wala silang shepherd. Wala silang pastol. Kaya ngayon, ano dapat maramdaman natin doon? Kagaya ni Christ, compassion. Yung mga kapatid ka, mahal mo sa buhay, magulang man yan, katrabaho man yan, kaibigan man yan, magkaroon tayo ng compassion na i-share yung gospel
sa mga tao na yan. And wag kayo masyado rin naman na burden na ano. Hindi ba ako compassionate? Kasi hindi ko man lang na i-share yung gospel sa mga katrabaho ko. Well, I know naman may mga practical reasons and may mga valid reasons. What I'm saying is, do you pray? Do you pray na talagang yung mga nakakasalamuhan natin ay makakilala sa Panginoon? Oh, marahil may katrabaho ka na talagang halos kapatid na yung turing mo sa kanya. Na sobrang tagal mong katrabaho yan. Pero hanggang doon na lang ba? O sinasama mo pa siya sa panalangin mo na sana siya rin makakilala sa Panginoon? How much more kung mga mahal pa natin sa buhay? So alisin natin yung espiritu ng pagiging walang pakialam. Yung apathy spirit na yan. So sana hindi tayo maging kagaya ng mga tao na kalos na ng kanilang puso pagdating sa pag-share ng gospel. So yun yung pang-apat, apathy. Apathy. So panglima, ay ito. And last na ito, is syempre may mga pagkakataon na nakakahadlang sa atin ay yung bad theology. Bad theology, sabi diyan, this brand of bad theology has a range. One extreme defines, or parang dito binabawasan, tinatanggalan ng pangil, tinatanggalan daw ng pangil yung hell. One extreme defines hell by making it mythical or instantaneous suffering as opposed to eternal. Therefore, removing the urgency to evangelize. So may mga nangangaral pala, naniniwala na hindi naman totoo yung impyerno. Kung totoo man nun, sigurado saglit lang yun. Hindi yun eternal. So may mga ganun nagtuturo. And let me tell you, sino yung mga naniniwala na walang impyerno? Walang langit. GW, hindi sila naniniwala dyan. Kaya ngayon, pero tingnan nyo, nakapagtaka, ang sisipag nila. Kaya ang sisipag kasi nga naniniwala sila na magiging hari sila pagdating ng panahon. Or lords. Maliit na Panginoon. Sila yan, magiging sila yan. Magtinanong mo, papupunta ba ako ng langit pag naniwala ko sa tinuturo nyo? Sabi nila, hindi. Bakit? Kasi kompleto na. Kompleto na daw. Yung 144,000 na nasa Revelations. Yun na yun. Kompleto na yun. Tayo, at dito na lang tayo sa mundong to. Pero tayo ay magiging Panginoon ng mundong ito. Mga maliliit na Panginoon. So kaya ngayon, nakikita natin, no, pero may mga naniniwala na hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan, katang isip lang yan. Kaya ngayon, wala tuloy silang paniniwala sa kahalagahan ng pag-evangelism. Now, yun yung range ng mga maling tagapagturo. Pero meron pang isa. Sabi niya, tuloy natin. The other side of the range uses the doctrine of election as a way to eradicate urgency. After all, if God is sovereign in salvation, why evangelize? So ito, nasa circle na natin, no? May mga naniniwala sa doctrine of election, pinili naman pala ng Panginoon yan, maliligtas yan. Ano man ang gawin mo, meron yung nagsabi sa isang Calvinist, sa isang naniniwala sa doctrine of election, kung magliligtas ang Panginoon, I think kay John Carey niya ito sinabi, hindi niya kailangan ng katulad mo para magligtas siya. Kung papansin mo, parang totoo. Makapangyarihan ng Diyos. Totoo naman. Parang hindi niya ako kailangan para magligtas. Pero ang sinasabi lang nun, huwag ka mag-evangelism. Kasi kung pinilihan ng Panginoon, maliligtas yan. Well, hindi tayo ganon. Yan yung tinatawag natin ng mga hyper-Calvinist. And hindi tayo mga hyper-Calvinist. Naniniwala tayo sa doctrine of election, pero hindi tayo naniniwala na ang isang tao, kahit naglalakad lang yan, o kahit nagdadrive lang ng motor o ng isang sasakyan o nakaupo, bigla na lang siyang Kristyano na ako. Walang ganon. Kailangan marinig pa rin nila yung gospel. Sabi nga ni Spurgeon is this, sabi diyan, after all, if God is sovereign in salvation, why evangelize? Sabi ni Spurgeon, kung alam ko lang kung sino yung mga pinili, hindi na ako magpapakapagod na sharean yung mga hindi pinili. Doon na ako dediretso sa mga pinili. Well, the question is, sino sa atin ang nakakaalam kung sino ang pinili? Wala ka naman third eye na makakakita ng yung kaluluwa nito medyo malinis at mukhang pinili ito. Wala tayong ganon. Kung hindi, ang mandato sa atin is what? To share the gospel to all nations. Yan yung mandato sa atin. Regardless kung naniniwala ka sa doctrine of election, you know what? For me, ang doctrine of election, hindi dapat siya nagdudulot sa atin ng katamaran.
Kung hindi, mas maging bold tayo, maging mas masipag tayo, because may pinili, at the end of the day, magliligtas ang Panginoon, gaano pa kasablay yung pagpe-present mo ng Ebanghelyo. What I'm saying is, gaano ka man ka-weak pagdating sa pagpe-present ng gospel, hindi man ganoon ka exhaustive yung pagpe-present ng gospel, at the end of the day, dahil may pinili ang Panginoon at kinasangkapan ng Panginoon yung kagaya mo na mahina, magliligtas ang Panginoon. Again, sabi ni Christ, my sheep hear my voice, and I know them when they follow me. So kaya nga, di ba, pag magugulat ka na lang, yung mga Sunday school students noon, ito naging usapan kasi namin kahapon dahil tinanong nila ako, paano ka napunta sa Grace ito. Dati po ako Sunday school student ng Grace, dito po ako lumaki. Pero ako yung bata na hindi mo kayang turuan ng matino. Alala ko pa si Kuya Manny, pagka nagtinuturuan ako, sakal-sakal ako niyan dito, para stay put lang ako sa tabi. Kasi sobrang kulit. Ako yung tipo na kapag tinopak, mga asar ng mga kaklase. Papatawanin ko yan, tapos hindi ako makikinig. Manggugulo ako habang nagtuturo ang isang teacher. Alala ko pa nun si Ate PB, sait ng ulo sa akin yan, si Ate Melay. Sila yung mga naging teacher ko dito nung Sunday school ako. Pero alam ko, sa mananood sa akin ng mga yon, gawa ng napakakulit ko ng balita ko. Bata ako. Pero guess what? Di natin alam yung pagkilos ng Panginoon. Yung batang makulit, nasa inyong harapan at nagpapastor na sa church na ito. Hindi ko sinasabi na dahil magaling ako or dahil karapat-dapat ako. What I'm saying is hindi natin alam kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang soberanong kamay. Kaya yung mga simple na pagtuturo natin sa mga bata, don't underestimate that. Gagamitin ng Panginoon yan at yan ay magliligtas ng isang kaluluwa. So ganun din sa paghayo natin, kung isipin na sobrang lala na nitong taong ito, hindi na ito maliligtas, hindi ko na ito sisyaran. Walang ganun. Sabi ni Pablo, siya daw yung chief of sinners. Hindi niya sinabi doon na I was the chief of all sinners. Sinabi niya, I am the chief of all sinners. So, nung nabubuhay siya, hanggang mabuhay siya, sinasabi niya sa sarili niya, ako yung pinakamasamang makasalanan. Pero inabot ng biyaya ng Panginoon. So, yung doctrine of election is hindi sa atin magdulot ng katamaran pagdating sa pag-iebanghelyo kung hindi ito yung maging driving force pa natin na at the end of the day, kikilos ang Panginoon sa kanyang mga tupa at magliligtas siya ng mga kaluluwa. So, pakinggan natin si Paul. Sabi ni Paul, therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. So sabi ni Pablo, I endure all things, everything for the sake of the elect. So bagamat may pinili ang Panginoon, ang sinasabi dyan is, si Pablo, pinagpatuloy niya pa rin yung trabaho para sa kanila. You know what? Alam niyo ang accusation sa atin ng mga kapatid natin, ng mga Arminians, sinasabi nila ng mga naniniwala sa doctrine of election ay mga tamad mag-evangelism. Minsan naniniwala na rin ako doon pag tinitignan ko. Pero that's wrong. Actually, yan yung dapat nating baliin. Pagdating sa yung sawing hidwaan, kung hindi misunderstanding ng mga Arminians at ng mga Calvinist. Why? Because sinasabi nila na hindi daw tayo nag-evangelize at ang mga Calvinist tamad daw mag-evangelism. Pero alam niyo kung yung mga missionaries na ginamit ng Panginoon sa iba't ibang dako ng lugar, you know, Jim Elliot, na pumunta sa mga tribo para i-share ang gospel at doon ay pinatay siya ng tribo na kanyang pinangaralan ng Ebanghelyo. William Carey, the father of modern mission. And sino pa? Si John Patton, si Hudson Taylor, yung mga yon, they are Calvinist. They were Calvinist. They were, naniniwala sila sa doctrine of elections. Pero at the end of the day, sila yung ginamit ng Panginoon para
ipangaral ang ebanghelyo sa iba't ibang dako ng lugar. So, tayo, ng mga naniniwala doon, Grace Bible Baptist Church, gusto ba natin na kapag may nakausap tayo ng mga kagaya ng mga taong ito, sasabihin nila, ikaw pala ay naniniwala sa doctrine of election, edi tamad ka mag-share ng gospel. So, sana hindi tayo mabansagan ng ganun, na kahit naniniwala tayo sa ganun ay hindi tayo magiging tamad sa pag-share ng ebanghelyo. So, yan yung 5 na pwedeng i-check mo ngayon sa umagang ito na maaring dahilan kung bakit hindi mo nasishare ang gospel. Maybe you have fear, maybe you are ignorant, then you have an arrogant spirit, and then meron kang apathy, and then yung bad theology. Or let me say, hindi bad theology talaga. Ang sinasabi natin yung bad theology, yung sinabi natin kanina, kung hindi, maaring wrong application of your theology. So, examine mga kapatid na baka meron tayong mga ganitong espiritu kaya hindi tayo nagsishare ng gospel. So, Lord willing, ay tutuloy natin itong ating pag-aaral next Sunday. Any question po sa ating napag-usapan sa umaga nito? Any question? Any thought? Sige po. Morning po sa lahat. So, napakaganda po ng topic natin patuloy about the church member disobedience, evangelist. So, para po sa akin, hindi po natin magagawa yung mag-evangelism kung wala po tayong pagsuko sa Panginoon. Tinakay po diyan po ano yung dapat natin ulit kung ngayon po tayo may takot, tayo maabang arrogance, kung tayo may pantheology, and so on. So ito po yung siguro yung nakikita ko. Kung wala po tayong pagsuko, tunay yung pagsuko sa Panginoon, lahat po yan hindi po natin magagawa sa biyaya ng Panginoon. Kasi po, ang mga tao, lagi natin minsan, labas natin, nakainuman. At tunay na tayo po ay, kung natin pong kalimutan na, we are a living epistle of God. So, kung hindi po nakikita sa atin yung mga bagay na dapat na nakita, mula sa Panginoon. Wala kung paano na ito natin gagawin natin. Paglabas niya, paglulugin natin. So, dapat ipuno na yung pagsubo sa Panginoon. Yes, thank you po sa inyo pong thoughts. Any question po? Any clarification? Yes. Yeah. Sige po. Morning, Pastor. Salamat po sa lesson kanina. Yung question or clarification ko lang po is about those statement regarding baptism. Correct me if I'm wrong, sabi niyo po, hindi tayo basta-basta na babaptize. I-obserbahan muna natin kung talagang kung nakakilala yung tao ito. Okay. So, question ko lang po, since hindi po tayo basta-basta nag-communicate sa isang doctrine na walang kahit anong supporting verses, is there any biblical support regarding that? Meron pong significant example na makikita natin sa Bible, for example, yung si Philip and then yung kanyang share ng gospel nung nagpahayag, i-profess ng palataya kung sino nakikinig niya yung gospel, nagpahayag niya siya ng baptism. So, the question is there any biblical support para mawala rin sa kaisipan ng ibang mga churches na scrolling pa tayo sa Bible, nadagdagan natin yung Bible, wala namang sinabi doon na kailangan obserbahan, kailangan profess. Bakit ganito yung paniniwala? Bakit i-obserbahan yung ano yung biblical support? Yeah, thank you. Very good question po yun. No? So, let me use na lang yung ginamit niyo pong text na si Philip sa Ethiopian eunuch sa Acts chapter 9, if I'm not mistaken. Sinabi doon, hindi natin sinasabi na kailangan makitaan muna natin siya talaga ng pamumuhay na kagaya ng isang matured faith. Ang sinasabi natin na observation is meron siyang confession of faith o profession of faith. In other words, nakikita natin yung pagbabago ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang profession. Kaya nga kapag dating sa ating pagtanggap or pagbabaptize, I suggest na talagang ang dapat natin gawin ay magbigay siya ng at least written or kung kaya niyang sabihin sa harapan ng congregation yung kanyang pagtagpo sa Panginoon. Regardless kung sa pangangaral ba yan or sa pagbabasa niya ng scripture or kung ano. At least ang sinasabi lang naman natin dito is hindi yung
totally na napaka-matured na siya sa faith kung hindi nandoon yung pananampalataya niya. Kaya nga tayo naniniwala sa tinatawag nating believer's baptism. Go back to Acts chapter 2, those who receive and believe got baptized. So hindi sinabi doon they baptized then believe, kundi nauna yung pag-believe nila bago yung pagbabaptize. So in other words, ang tinitindigan natin dito is not necessarily na para tayong sobrang higpit na kailangan alam mo muna yung doktrina ng biyaya at yung tulip or itong doctrine of election na ito. No, hindi tayo naniniwala doon. Ang sinasabi natin is kailangan makita natin na siya mismo sa bibig niya is magpo-profess siya ng pananampalataya with accordance sa kanyang pagpapakita sa loob ng iglesia ng kanyang interest na maging isang mananampalataya. So, madaling sabihin kasi, halimbawa, let me give an example na pumunta siya sa church at nakapakinig siya ng ebanghelyo nung Sunday na yon is amaze siya at nakita niya talaga yung gospel pero nag-profess siya ng faith. Sabi niya, nananampalataya na ako na si Jesus Christ ay ang Panginoon. Ibabaptize na ba natin agad siya? No, definitely not. Madaling sabihin yung mga bagay na yon. Kaya ang gagawin natin is i-observe ng pastor, ng mga leaders or buong iglesia kung paano niya ngayon pinapatunayan yung kanyang pamumuhay. Not in a sense na talagang aabot ng, kaya nga meron tayong at least 6 months, meron tayo sa ating constitutions and bylaws na mga ganong prinsipyo, para at least makita natin na hindi lang siya out of emotion yung kanyang pagsasabi ng kanyang profession of faith. Kung hindi, meron talaga siyang pinatunayan sa kanyang mga sinabi na siya ay nagbago at niligtas ng Panginoon na nag-repent and nag-believe sa kanyang pananampalataya. Pero pastor, hindi rin po masama na, for example, na baptize ka immediately after na masyadong ng gospel. Well, Kasi meron po tayong nakitang example lang sa Bible saan na-baptize na siya. So what I'm coming from po kasi, for example, meron po bang disadvantage yun na ang isang Kristiyano na matagal na siyang nakilala sa Lord, pero hindi pa siya nababaptize na mahabang panahon, ilang months, ilang ano. Meron po bang disadvantage yun sa kanya? Kasi yung baptism is the first step of obedience. So, may disadvantage pa rin. For example, ako, nakakilala ko sa Panginoon, pero dahil hinihintay ko muna na yung observation sa akin, hindi pa ako nababaptize, hindi na magamit ako sa isang iglesia, doon ako matuto, lumago sa observation. So, tumatagal yung baptism. Yeah, I get your point naman po no, kung saan kayo nang gagaling. Pero yun nga yung sinabi natin na pagdating sa prinsipyo na yan, hindi naman tayo sinasabi natin na kailangan niya sobrang tagal, ganito ganyan. At least sa iglesia, iniingatan natin na, na napakalaki ng pinto natin sa pagpapapasok at napakasikip naman ng pinto natin sa pagpapalabas. But I'm trying to say is kapag binaptize mo kasi yung tao na yan, nang immediately, automatically may say na yan sa loob ng iglesia kasi miyembro na siya. Paano kung hindi nyo na-observe yung kanyang ugali? Hindi nyo na-observe yung kanyang pamumuhay and somehow, makikita mo na lang during your worship service, during your meeting, during your is manggugulo siya. Hindi mo siya pwedeng hindi entertain at hindi oversight ng pastor ang tao na yun dahil binaptize mo siya at pananagutan mo yun sa Panginoon kung hindi mo siya papangunahan. Now, yung disadvantages naman na sinasabi mo dun sa tao na yun, I think hindi naman yun totally makakasira sa kanya. At least kahit papaano, during nung profession of faith niya, makakapag-observe din siya kung ano ba yung prinsipyo na meron sa iglesyang ito. Bagamat hindi pa siya pwedeng di tayo naniniwala na hanggat di pa siya baptized, hindi siya pwedeng makipag-partake ng mga sacraments ng Lord's Supper and makikisalamuha dito. Pero at least nagagabayan natin siya sa pagtuturo. Well, sa ginamit niyo po kasi text na si Philip at saka sa Ethiopian eunuch, makikita naman kasi po natin doon yung supernatural na pagkilos ng banal na espiritu. Kaya nga, nung mapapansin ninyo, nung paglublob, nakita si Philip, wala na doon sa lugar. Hindi, kumbaga wala na siya. Ano yun, nag-teleport or ano nangyari. So, yun is mga supernatural work ng Panginoon na nagpapakita ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Wow. With the usual circumstance ng ating buhay, makikita naman natin yung very practical kung bakit iniingatan natin na hindi tayo basta-basta magbaptize kasi may iniingatan tayong kaayusan sa loob ng iglesia. So, yun. Kaya nga tayo nagbigay ng at least 6 months na pagtitingin. At I think yun sapat na para makita yun. Kasi alam naman natin ng
reality ng Christian faith, hindi siya nakukuha agad-agad sa isang profession of faith. Pag sinabing profession of faith, hindi yun natatapos doon kung hindi nagpapatuloy yung kanyang profession of faith. So, kung may disadvantage man, siguro yun lang, yung mga sacraments, pero by preaching of the word, ay nandyan naman siya at nakakapakinig. Kayo, kung hindi po kayo satisfied doon, pwede nyo naman pong i-check at tignan natin kung ano po yung mga natutunan. Any question pa po? Any question? Any clarification? Dagdag lang yung pass pero may take sa din natin. Sa Ethiopian mo, di ba? Kasi, nabasa ko rin, kasi ito kasi yung initial kasi na nangyari, yung pangyayari pa baptize doon sa Europe is sa kanya nag-addict yung desire na i-baptize siya, hindi sa baptize na mismo. So, maganda sinabi ni Pastor na pag-iingat. Kasi yung, tayo na lang yung mag-request na baptize ka na namin para maging member ka na namin. So, yung profession, yung confession of faith, ay mahalaga talaga para mapag-iingat para sa isang iglesia. Yeah, to add something dun, sino po nakakalam na ako ay binaptize nung ako ay 9 years old? I was baptized here. So, binaptize na ako nung ako ay 9 years old. Why? Because sabi ko lang, may bumulong sa akin, basta sabihin mo na kay pastor, oo. Kasi di ko na siya naiintindihan. Pastor Bolos doon, yung mga panahon na yun. So, sabi ko, opo. Ay ako maiwan. Yung mga kasama ko, mapupunta sa ABRC dyan. Yung ABRC, ewan ko kung buhay pa yung resort na yun. Magsuswimming sila, tapos ako hindi. So sabi ko, sama ako. Baptism yun. Alam mo, pinipigilan pa ako ni Kuya Manny nun. Pero binaptize ako. So in other words, membro na ako ng iglesia. Pero at the end of the day, hindi ko pa naiintindihan yung ebanghelyo. So after ko mabaptize, yun, dark ages na ng buhay ko. Kasi nalulung na ako sa drugs noon. Kumbaga, kung ang sinasabi lang natin dito is, at least, ma-convince ang pastor, ang buong iglesia na isang tao na ito ay worthy na or kitang-kita na i-baptize siya at tatanggapin na namin siya bilang miyembro ng isang iglesia. Sige po, tingnan po. I really appreciate po yung mga sagot, makalaking tulong po sa akin sa pag-aaral ko rin. I really struggle with this. Yeah. But I hope you understand. Yes. Hindi pa po ako ganun ka-convicted dito sa topic na ito. Gusto ko, kaya what I'm asking is the supporting verses. Like for this one, sa Acts chapter 2, verse 21. Sabi dito, and they that gladly receive His word were baptized. And the same day, they were added unto them to be about 3,000 souls. So, kung lalayo na tayo sa Eunos, kung meron sa supernatural, when it comes to early church, I don't think na meron din silang supernatural na kagaya na kaya natin sila. So, my question is, mali po ba na mag-baptize ka agad, for example, nag-profess ng isang tao? Kailangan pa talaga na ganun kakapa. So, that's what I'm asking. Kung mali na ba talaga yun? Kasi meron din tayong biblical support na okay lang yung ginagawa yun dito. Yeah. So, yun po. Yes, I get your point naman po doon. No? So, yung text na ginamit natin, yung ginamit ko po sa Acts chapter 2, verse 41, I don't think so na, hindi ko po sure kung right after ba talaga na ni-receive nila yon is automatically, nung ni-receive, binaptize agad. Yun kasi yung parang napipicture ko na gusto nyong sabihin, nung nag-profess sila, na right after that ay inano na nila, binaptize nila. So, walang mali doon kung genuine naman yung conversion na binigay nila. But, siyempre, bilang isang iglesia, ang prinsipyo natin is pag-iingat na hindi tayo papasok sa ganyang prinsipyo na automatically kapag sinabi niya lang na tinanggap niya na si Jesus ay ibabaptize natin siya. Like what I said is, may iniingatan tayong iglesia na kung saan kailangan nating maging mas maingat sa pagpapasakop ng mga miyembro. Well, di na natin masyado pang bibigyan ng panahon dahil ay ibang topic that is baptism, and we are studying yung evangelism at yung nakaraan ay doctrine of conversion. What I'm trying to say is, kung totoong converted siya at na-convince niya ang iglesia, walang problema na i-baptize siya.
Pero sa pag-iingat ng pastor at ng buong iglesia, hindi pwede na, hindi pa convince ang church. Kung nag-profess lang siya ng faith, is ibabaptize na siya agad. Kasi tayo ay iglesia na nagbabaptize, hindi lang si pastor. I hope nagigets niyo po yung punto ko, no? Na kahit makonvince ako ng taong ito, at the end of the day, kailangan niya pa rin humarap sa mga miyembro. Kasi kailangan na yung buong iglesia ay makonvince na siya ay karapat-dapat na maging miyembro ng iglesia. Dahil ngayon na yung sinasabi ko, na once na maging miyembro mo yan, may say na yan, at kailangan nyo nang itanggapin yan, regardless kung anong meron sa kanya. So, I hope you get my point. Pero, titignan pa po natin yung mga ganyang prinsipyo pag pinag-aralan natin. Sige, Brother Eric, last na. Di ba, linawin ko lang po, yung tanong natin, is it wrong na magbabalik sa ganun? Ang silip ko po kasi dyan, technically, walang mali. But yung in accordance to sa sinasabi ko sa meron, as a church kasi na nagkaroon tayo ng constitution and bylaws. Hindi man siya mali, pero as long as the church agrees na may ganitong period, hindi naman natin technically mababiolate ng scripture kung may mga accounts kagaya sa Acts na pinaptize agad or pag-aaral ba ng context ko. But to answer the question po, based on my sasilip ko lang po, technically it is not wrong, pero for the safekeeping na ng iglesia at sa mga instances na iniiwasan natin na kagaya ng naging situation ng ating pastor dati na mapapagpapay sa God without kasi possible po talaga na out of emotion nakapanginig siya ng pangaral, sobrang galing magsalita ng preacher, na-move siya, sige, ako din, may inuwala na ako. Iiwasan natin yung mga ganun. Hindi tayo perfect being na ano man yung sabihin natin, yun na yung realidad ng laman ng puso natin. So, to answer nga po, it's not technically wrong, but for the safety of church din, may talagang wisdom sa mga ganun. Yeah, thank you, Brother Eric, no? So, I hope na nakatulong yung mga... Meron pa po ba? Any follow-up? Any questions? About evangelism naman, baka meron po kayong about evangelism dyan na tanong. Ay, sige po. Ayan. Sige po, sige po. Sa evangelism, part ng official number, dun sa reasons na sinabi mo kanina, Pastor, sorry, pardon me ba? Sige naman, Pastor. No worries po. Dun sa pang-4, academy, Haba. sa Matthew 9:36, I would like to ask na possible pala siya maramdaman ko sa Kristiyano na wala kang pakialam sa iba. And then, if that would be the case, na ganun nga, what are your thoughts, Pastor, kung yung question na yun na wala siyang pakialam sa iba, would make him parang confused if this really a Christian. So what are your thoughts? Yeah, thank you po sa question, no. So, yan yung mga sinasabi natin na mga humihinder sa atin sa pag-evangelism natin, yung pagiging wala natin pakialam sa iba na maybe ang pinakang reason doon na pwede nating sabihin is because ayoko namang sabihin talaga dun sa bad side talaga na wala siyang pakialam, totally ganun. Kung hindi, marahil hindi siya ganun kamangha sa Ebanghelyo. What I'm saying is, kasi ang isang Kristiyano na manghamanga sa Ebanghelyo is, hindi mo mapipigilan yan na magsalita patungkol sa gospel. Kaya nga sabi ng lagi nating inaawit ay, I love to tell the story. Diba? Yun yung gusto niyang sabihin, yung Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Now, to answer na nagdududa na ba siya kung Kristiyano ba siya o hindi, the fact na nagduda siya is masasabi natin na he's a genuine Christian. Kasi hindi niya pagdududahan ang isang bagay na hindi niya napoposes. Ngayon, ang kailangan ngayon dun sa tao na yon na nagdududa dahil may ganun siyang attitude is what? To mortify
patayin yung ganoong pag-uugali niya and i-cultivate niya ngayon yung mga bagay na makakatulong para ma-overcome niya yung mga ganoong klaseng pag-uugali na meron siya. Now, paano niya po yun ma-overcome? Sa pamamagitan ng pagtanong kay pastor, pakikinig ng salita ng Panginoon, mas immerse mo pa yung sarili mo sa church para mas magkaroon ka ngayon ng kumpiyansa na sa paglabas mo at paghayo mo ay meron kang pakialam sa mga tao sa paligid mo. So, it doesn't necessarily mean na kapag wala kang pakialam sa ibang tao, ay maglalaglag agad sa sinasawag natin na hindi siya totoong mananampalataya. Kung hindi, marahil ay talagang, baka kasi sa church sila, hindi talaga napipreach ng ganoon ka-passionate yung gospel. Or baka naman kasi baka di lang talaga siya nakakapagbasa ng scripture at hindi niya nakikita na ang gospel ay precious at mandato na dapat sundin. So, may mga ganoong reason na pwede nating gawing valid. Pero like what I said is kung ang church naman is hinahamon ng church na mangaral ng ebanghelyo at mag-evangelism at yung tao na yon ay talagang walang pakialam, doon maaari nating sabihin na may problema siya sa kanyang spiritual life. Now, hindi ko naman naging sasabihin na wala siyang kaligtasan, kung hindi, papasok pa rin yun sa counseling at pagtatanong kung bakit wala kang desire na mag-evangelism. So, pwedeng mag-rest nga po siya sa hindi siya ganun kamangha sa gospel. Kasi let me give you an example ng pagpe-present ng gospel, nung pinagaling ni Christ yung 10 lepers, yun ay parable about sa gospel. Anong nangyari? 'Di ba yung siyam hindi bumalik. Pero yung isa na namangha, yung isa na punong-puno ng pagpapasalamat, anong nangyari? Bumalik siya kay Christ at nagpasalamat siya. Yung sinasabi natin na mayroong totoong pagkamangha doon sa mga, 'di ba napagaling yung siyam? Napagaling sila. Pero hindi sila namangha at wala silang ganung klaseng puso. So I hope na nakatulong po. Okay, so thank you sa nag-iisang tanong about evangelism. Any question pa po? So itutuloy natin, ano yung mga pwede nating makuwang prinsipyo pag nag-evangelize tayo, paano ba sisimulan? Ano ba yung mga dapat na ingatan natin pag tayo ay nag-share ng gospel na hindi naman dapat natin gawin? At kung ano yung mga dapat natin gawin kapag tayo ay nag-share ng gospel. So let's come to the Lord in prayer. Let's pray. Panginoon, salamat po sa aming napag-usapan sa umagang ito. We thank you, Lord, for reminding us once again and also sa paghamon sa amin na patuloy na mamangha sa Ebanghelyo so that yung mga hindrances na meron kami sa aming buhay ay ma-overcome po namin ito by your grace and by the power of the Spirit. And may you help us, Lord, na maging passionate pa, magkaroon pa ng compassion sa mga tao na wala pa sa iyong kawan. And nawa, Panginoon, ay maging lingkod mo kami na totoong naglilingkod na may katapatan at totoong sumasamba sa iyo at nagmamahal sa iyo. We thank you and praise you. Nawa sa mga tanong pa na meron kami sa aming isipan, may you give us wisdom and knowledge to answer these questions and magkaroon kami ng konklusyon na naayon po sa inyo pong mga salita. We thank you and praise you, Lord. Purihin ka sa pangalan ng Jesus, ito yung aking dalangin. Amen.